Dito tayo maghihintay. Matinik sila. Makikita nila agad lahat ng pumapasok mula sa pwestong napili nila. Sana lang nagawa ni Kurapik ang makarating dito bago kami dumating. Ang hina mo talaga umintindi, ano? Alam mo ba kung anong oras na? Bingi ka ba? Vegetable Hotel, hindi vegetable. Ilang beses ko bang kailangan ulitin para makuha mo, ha? Yorio! Ha? Anong tinitingin-tingin niyo dyan, ha? Papatulong ko ba? Huwag mo na pansinin. Huwag mo na lang tignan. Kayo, gusto niyo rin makiusi, ano? Ha? Pambihira. Dahil sa kamalasang nangyari sa akin, mukhang dumidilim ang hinaharap ko, eh. Makinig ka! Ipipikit ko na lang ang mga mata ko sa ginawa mo! Isang pagkakamali mo na lang at malilintikan ka na talaga! Huling beses ko na lang to sasabihin sa'yo. 7:00 dapat nandito ka na, kundi... Isang hidden message! 7:00. Mawawala ng ilaw! Madali ko matatakasan ang mga sinulid na to kung i-dislocate ko ang kamay at mga daliri ko. 0.7 second na magiging oras ko para umatake. May sapat akong oras. May ilang segundo rin ang lilipas bago makapag-adjust ang mga mata nila sa biglang pagdilim. Oras na para sa huling kanta ko para sa linggong ito. Request galing sa kaibigan natin, Rocky Pogi ang Palayaw. 3 minuto na lang! Ayan na sinapa ko. Aba, ano to, nahuli na naman kayo? Alam ko na kung bakit. Nagbago na ang isip nyo at gusto nyo na sumali sa grupo namin, ano? Hindi namin alam na pinawalang bisa na palang reward para sa paghuli sa inyo. Yun lang yun, wala nang ibang dahilan. Pero bakit pumalpak pa rin kayo at nagpahuli-uli sa amin? Hindi na kayo natuto. Alam nyo, tadhana ang tawag dito eh. 2 minuto na lang. Kaya, maging magkaibigan na lang tayo. Salamat na lang. Gusto lang namin ng pera kaya namin kayo hinabol. Pero sa totoo lang, ni ayaw ko nga makita yung mga pagmumukha ninyo eh. Ang galing! Ngayon kahit ipikit namin ang mga mata namin, hindi magmumukhang kahinahinala. Ganon din ako! Ano masasabi mo, Pinuno? Ang aangas nila, hindi ba? Para silang si Ubo na walang kinatatakutan. Baka dahil mga bata sila. Hindi pa talaga marunong matakot ang mga bata. Sabihin niyo sa amin kung anong itsura nung gumagamit ng kadena. Bago yun, Paco. Gusto kong i-check mo muna ang mga batang ito, Lilith. Okay. Anong itatanong ko? Itanong mo kung ano bang nililihim nila. Malas. Naisip pa niyang ipacheck uli kami. At maganda pa yung naisip na tanong. Simple lang pero napakarami niyang pwedeng malaman mula doon. Okay, paano ba yan? 1 minuto na lang ang natitira sa programa natin para sa linggong ito. 1 minuto na lang. Kailangan kong gawa ng paraan. Baliwala yan. Alam ko na, nababasa mo ang mga alaala ng mga hinahawakan mo. Yun ang abilidad mo, di ba? Wala kaming kahit anong nililihim. At wala kaming... Malalaman ko rin yan, kaya tumahimik ka na lang. Kung may nalalaman man kami, mag-iisip lang kami ng ibang bagay. Hindi mo mababasa sa mga isipan namin na... Ganun na nga. Mali yata kayo ng pagkakaunawa sa akin. Ang mga pinakapurong alaala lang ng isang tao ang hinuhugot ko, malayo sa inaakala nyo. Hindi ko basta pinapanood ang mga imaheng nakadisplay sa mga utak ninyo. Ang tanong ko ang pupukaw sa mga alaalang kailangan ko. Para akong naghagis ng bato sa gitna ng isang malinaw na batis. Ang putik sa ilalim nito'y kusang lulutang. Nandun ang pinakapurong mga alaala ninyo. Ang kailangan ko lang gawin ay salain yon sa mga kamay ko. Kaya imposible akong linlangin. Maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kita tayo ulit next week. 7:00 na po ng gabi. Sa Ito na! Ngayon, magtatanong na ako. Ano bang inililihim ninyo? Nakakakita ako, pero sila hindi. Nakawala na yung bata sa kanan. Wala akong makita. Kinaano ba nila to? Hindi ko pakakawalan yung isa. Gon! Kung gusto ko putulin ng sinulid, kailangan ko siyang tapusin! Hindi ko mahugot. Inipit niya gamit ng muscles niya. Huli ka! Kapag inatake mo ako, malalaman ko na kung nasan ka. Wala nang silbi sa inyo kahit pa madilim. Kiluwa! Sumuko na lang kayo. Naku, sayang naman. Pero aaminin ko, maganda yung naisip yung plano. Galing sa labas yun, ha? Kasabot pala nila yung maingay doon kanina.
Di bale na yon. Itong dalawa lang ang kailangan natin. Masasanay rin tayo sa dilim. Oo nga. Teka, nasan si Pinuno? Wala na siya dito. Shizuko, kunin mo siya. Okay. Paco, okay ka lang ba? Bali ang kaliwang kamay ko't basag ang isang molar. Nagkamali tayo ng tansya sa kanila. Magugulat kayo sa sasabihin ko sa inyo. Nalaman kong... Sandali! Pakunoda, para sa ito. Hoy! Ang dilim! Ano ba nangyayari dito? Kanina pa pala siya nandito. Nagpapanggap na hotel receptionist. Wala nakapansin. Pero kahit na, mula sa ganung distansya, may sapat na oras, kaya madali lang dapat para kay Pinuno makaiwas sa mga kadena niya. Pero hindi. Nahuli ang reaction time niya. Dahil sa biglang pagdilim ng buong paligid, hindi siya handa. Maingat nilang plinano ang lahat ng ito. Mula nung una pa lang. Pero, imposible yon. Nung chinek ko yung mga bata, mga salitang 7:00 at dilim lang ang nakuha ko. Ibig sabihin, yun lang ang alam nila. Ang mas importanteng tanong, kung matagal na pala nilang kilala ang gumagamit ng kadena, bakit wala akong nakuha sa kanila nung una ko silang chinek? Ibig sabihin lang nun, inilihim niya ang Nen ability niya kahit sa mga kasama niya at kailan lang ito nalaman. Mula sa lahat ng ito, masasabi ko ang kalaban namin. Napakatalino at magaling mag-isip. Napakabilis kumilos at maingat sa bawat galaw niya. Siguradong hindi lang basta pananakot na nakasulat dito. Seryoso ito. Dahil may paraan siya para malaman kung ibubulgar ko ang mga sikretong nakuha ko. At alam niyang alam ko mga bagay na ito. Wala akong takas. May kakampi siyang nakakabasa ng emosyon ng tao. Batay sa kung magbabago ang tunog ng tibok ng puso. Maririnig niya kung hindi ako susunod. Gamit nito na kontrol niya ang sitwasyon. Kapag binaliwala ko ito, isasakripisyo niya ang mga kakampi niya pero mawawala din si Pinuno. Pero nangangahulugan din ito na mahalaga ang 2 bata bilang hostage. At kung may pag-asa pa kaming iligtas si Pinuno, sila ang tanging paraang natitira. Kaya lang... Paco! Hindi mo na kailangan magsalita mula sa puntong to. Maliwanag? Ikaw naman, Machi. Mag-focus ka lang dyan sa mga sinulid mo. Ako na magbabantay dyan. Nagawa ni Kurapika! Nagabala siya mag-iwan ng mensahe para sa atin kaya tiyak na kukontakin niya tayo uli. Hanggang mangyari yun, ibig sabihin, mahalagang hostage ang 2 to. Sa Spider, ako ang ulo at kayo ang mga galamay. Ayon sa batas ng kalikasan, dapat lang na sumunod ang mga galamay sa anumang ipag-uutos ng ulo nang walang pag-aalinlangan. Pero ito ang sistema para sa pamamahala ng grupo. Hindi nangangahulugan na ako ang pinaka-importante. Halimbawa, kung bigla akong mamatay, maaari akong palitan ng kahit sino sa inyo. Maaaring dumating ang araw na mas mahalaga pa nga ang galamay kaysa sa ulo. Lagi niyong tatandaan ang mga utos ko ang pinaka-importante. Pero, hindi ako ang pinaka-importante. Ang batas ay hindi panatilihing buhay ang bawat isa, kundi ang Spider. Huwag niyong kakalimutan. Sa sitwasyong ito, ano ang dapat kong gawin? Kapag sinabi ko sa mga kasama ko ang mga Nen abilities at kahinaan ng gumagamit ng kadena, matatalo namin siya agad ng walang kahirap-hirap. Tapos ang problema. Pero anong magiging kapalit nun? Malaki ang posibilidad na mamamatay si Pinuno. Siguro ganito ang nangyari kay Uvo. Namatay siya para sa Spider. Namatay. Ano nga ba yung nakalagay doon sa hula sa akin ni Pinuno? 2 pagpipilian. Pagtataksil ba kung magsasalita ako? O mas pagtataksil kung hindi ako magsasalita? Ang Spider ang dapat mabuhay. Tama. Masyado ko itong pinag-iisipan. Paco, okay lang. Huwag ka na masyado mag-alala pa dyan. Basta huwag ka nang magsalita. Okay na yon. Finks, bilis-bilisan nyo! Nakuha ng kalaban si Pinuno! Pinuno, hindi ka pwedeng mawala. Kailangan ka namin. Kahit na para iligtas ka, kailangan kong pagtaksilan ng Spider. Huwag kang mag-alala. May ilan sa kanilang nasugatan kaya naman. Hindi sila kikilos nang wala pang backup. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Wala. Hindi ko lang inasahan na babae palang hinahanap namin gumagamit ng kadena. Yun bang akala mo? Sadyang nakakaloko ang panlabas na kaanyuan.
Kung ako sa'yo, mag-iingat ako sa pagsasalita. Hindi mo alam kung yun ang mga huling lalabas dyan sa bibig mo. Hindi mo ako magagawang patayin. Naiwan pa sa mga kasama ko ang mga kaibigan mo. Huwag mong isiping napakapasensyoso ko para palampasin ko ang mga pangungutya mo. Kurapi ka! Tama na yan! Hindi nabanggit ang pangyayaring ito sa hula sa akin. Nangangahulugan lang na hindi ito ganun kaimportante sa hinaharap ko. Kaya alam kong wala akong dahilan para mabagabag. Anong sabi mo? Kurapi ka! Kapag pinutulan mo yung basurang yan, malalagot ka sa akin! Hindi mo naiintindihan ang sinabi ko? Para sa akin, ang pangyayaring ito ay matuturing ko na parang magkakapilang ako matapos magmerienda. Isang tahimik na araw na tulad lang ng iba. Ano ba? Huminahon ka nga! Pantay lang ang nakataya. Hindi ka dapat magpadala sa sinasabi niya. Pantay? Sa tingin ko nagkakamali ka ng akala. Mula nung una pa lang nagkamali na kayo ng tinarget. Wala akong halaga kahit kanino bilang hostage. Sige lang! Ituloy mo lang ang pangungutya mo at makikita mo! Hindi siya nagsisinungaling. Lahat ng sinasabi niya, nagsasabi lang siya ng totoo. Hindi ko kailangan magsinungaling. Yun ang realidad. Ang grupo niyang dihado sa sitwasyong ito. Ang ibig niyang sabihin? Walang anumang pagbabago sa tibok ng puso niya. Hindi talaga siya nababahala dito. Walang kaba o takot. Normal lang sa kanya. Tanggap niya ang sarili niyang kamatayan. Malugod niyang tanggap na bahagi ng buhay niya ang kamatayan. Paano na magagawa ang ganong tunog? Ayoko na marinig. Ayoko na marinig to. Ang tunog ng puso niya o tunog ng iyo. Uy, Melody. Totoong naniniwala siyang wala siyang halaga bilang hostage. Hindi na tayo niloloko doon. Pero hindi mababago nitong katotohanan siya ang leader. Ikaw, ano ba talaga kayo ng mga kasama mo? Spider. Simulan niyo na magpaliwanag. Nawala ng ilaw. Bago kami masanay sa dilim, nawala na si Pinuno. Nag-iwan na mensaheng gumagamit ng kadena. Bakit hindi nyo hinabol kaagad? Nasaktan kasi si Machi at Paco. Ngayon? Hindi siya kumilos na mag-isa ngayon. May kakampi siyang mga pro-hunter. Ngayon? Mas lalong walang mangyayari kung hinabol namin sila. Ang importante ngayon, may mga hostage tayong mahalaga sa kanya. Malakas ang dalawang to. Kung inuna namin ang paghabol, makakatakas din sila. Hula namin nahuli si Pinuno na mismong mga kadena na hindi nagawang takasan ni Uvo. Baka mas lalo lang mapahamak si Pinuno. Hula ninyo? Nawalan nga ng ilaw, hindi namin nakita. Huli na mapansin namin wala siya. Wala kami magawa. Wala na kami nagawa sa bilis ng mga pangyayari. Tama na. Mamaya na tayo magsisihan. Sa ngayon, kailangan na natin ng plano. 5 taon nang nakakaraan. Nang inubos ng Spider ang angkan ng kuruta dahil sa mga mata nila. Sabihin mo, ikaw na ba ang leader nun? Sumagot ka! Yan ba ang kadenang ginamit mo para patayin si Uvo? Ano ang mga huling sinabi niya sa'yo bago siya nawala? Hindi ko na maalala pa. Kasinungalingan. Hindi ba? Miss na matalas ang pandinig? Alam ko ang nararamdaman niya. Pareho lang kami. Wala kami gustong sabihin sa'yo na kahit na ano. Kurapi ka! Nakakainis. Gusto ko niya magalit! Huwag ka magpapadala! Nakakainis! Nakakainis! Hindi ko ito inaasahan. Pero napatunayan ko na ang gumagamit ng kadena, may malaking kahinaan siya na magagamit ko. Galing sa telepono ni Pinuno. Huh? Hello? 3 kondisyon ko sa ngayon. Ito ba yung gumagamit ng kadena? Hindi ko na kailangang ipaalala na dapat sundin nyo lahat ng ipag-uutos ko. Sa oras na hindi kayo umayon, hindi ako magdadalawang isip. Tatapusin kong leader ninyo. Unang kondisyon, huwag nyo akong susundan. Pangalawa, hindi nyo sasaktan ang hostage nyo. Pangatlo, ipasa mo ang telepono sa tinatawag na pakunoda. Bago yun, may isa akong tanong sa'yo. Tungkol sa pangalawang kondisyon mo, nagmatigas yung mga hostage at nahirapan kaming kontrolin sila. Kaya tinuruan namin sila ng leksyon. Kung ganun, tapos na usapang ito. Oo? Ano yun? Sensya na, biro lang yon. Walang sugat ang mga bata. Hindi na kita pagbibigyan ulit. Wala akong oras makipaglokohan sa inyo. Kaya ipasa mo na kay pakunoda ang telepono. Aray! Ako na ito. Bago ang lahat, walang ibang pwedeng makarinig ng pag-uusapan natin kundi ikaw lang. Lumayo ka sa mga kasama mo. May nabasa ka ng taong nagngangalang Squala, tama? Oo. Ibig sabihin, alam mo na rin ang tungkol kay Melody. Oo. Kung ganun,
kasama mo. Bawal makipag-usap, makipagsinyasan, sumulat, secret codes o kahit makipag-eye contact. Lahat yun at ano pa man bawal. May sasabihin akong lugar sa'yo. Kailangan pumunta ka doon na mag-isa. Kapag nagbago ng kahit katiting ang pagtibok ng puso mo, tatapusin ko ang hostage ko. Maliwanag ba? Ipasa mo ang telepono sa kahit sino maliban sa nakasagot kanina. Nakikinig ako. Makikipagkita ako kay Pakunoda lang. Lahat kayo bumalik na sa hideout nyo. Dapat lahat ng 10 miyembro ninyo naroon. Kung may kahit isa sa inyong wala doon, katapusan na ng hostage ko. Maliwanag? Oo na. Ibalik mo kay Pakunoda ang telepono. Ikaw ulit. Lincoln Airport ang lugar na pupuntahan mo. Dapat nandun ka pagpatak ng alas 8. Uulitin ko, dapat mag-isa ka lang na pumunta doon. Huwag kang matakot, Pakunoda. Isama mong lahat. Uunahin ang kaligtasan ng mga kaibigan niya bago ang misyon niya. Oy, Paco! Mayaan niyo sa... Kailangan umalis si Paco na mag-isa. Tayo naman babalik na sa hideout. Utos na gumagamit ng kadena. Ano naman ngayon kung inutos niya? Anong ano naman yun? Papatay niya lang naman si Pinuno kapag sumuhay tayo. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Kapag ginalaw niya si Pinuno, gagantihan natin siya. Patapos na ang problema. Kung nandito siya, hindi rin sasabihin sa atin ni Pinuno. Nobunaga, iniinsulto mong spider sa kinikilos mo niyan. Kailangan natin sundan si Pakunoda. Yun ang tamang gawin sa ngayon. Huwag na tayong mag-isip na ibang bagay. Yun din ang tingin ko. Para mali kasi kung hahayaan natin mag-isa si Pakunoda. Kapag basta na lang tayo sumunod sa lahat ng ipinagawa niya, baka magkatotoo ang mga hula. Ako, masang-ayon ako kay Nobunaga. Sa ngayon, sa tingin ko dapat natin gawin ang gusto niya. Tingin ko din. Sa ngayon? Hanggang kailan naman yan? Hanggang sa mga lahati na lang ang bilang natin? Ikaw, Shizuko, anong masasabi mo? Sa ganitong sitwasyon, nagpi-flip tayo ng coin, hindi ba? Ibang sitwasyong to. Labas na to sa batas. Pero sang-ayon din ako kay Nobunaga dito. Kasi ayaw ko pang mamatay si Pinuno ngayon. Siyempre si Paco din ayoko. Ganito din siguro ang nararamdaman ni Paco. Kaya ganun na lang at walang imik siyang umalis kanina. Kalokohan na to. Puro kayo mga walang kwentang kausap. Kung pwede lang, iisa-isahin ko kayong patumbahin ngayon. Pero mas importante sundan si Pakunoda. Hindi! Kapag humakbang ka pa sa kinatatayuan mo, maghaharap kayo ng espada ko. Ganon? Sige, gawin mo. Subukan mo lang. Bawal ang seryosong away sa pagitan ng spider. Teka, akala ko ba kampi ka kay Nobunaga? Oo, yun ang sabi ng puso ko. Pero ang batas natin ang batas. Kapag sinuway natin ang batas, sinuway natin ang spider. At parang sinuway na rin natin si Pinuno. At hindi ko gustong gawin ang bagay na yon. Siya na tong tumatawag. Ako na ang sasagot. Hello? Anong... Usap sa isa sa mga hostages. Nakakapikon talaga. Kakusapin ka raw. Magkakasama ba silang lahat dyan ngayon? Sa ngayon, oo. Pero kanina nag-aaway sila kung susundan ba nila si Pakunoda o... Masyado ka na madaldal, bata. Ako na to. Bibigyan ko kayo ng 30 minuto para umuwi. Bahala kayo kung gusto niyo akong hamunin. Mamamatay lang naman ang leader ninyo. Kukontakin ko kayo uli mamaya. Ngayon, hindi mo na talaga pwedeng sundan si Paco. Buwisit! Mamamatay si Pinuno kung hindi magkakasama ang 10 miyembro dito. At yung mga batang hostage ang ginagamit niyang tagapamalita. Matalino rin ang lokong yun ah. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para labanan ng Pinuno. Pero kapag umalis ako rito, mamamatay siya. Yun ang sitwasyon ko. Kaya tulungan mo naman ako. Sige. Total, mas matagal na kitang kilala ng konti kaysa kay Cloro. Matutupad na ba ang paghihiganti ni Kurapika? Dito na ba magwawakas ang enkwentro niya sa mga spider?